Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng midweek with Encounter with God. Na ang ating po pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay matatagpuan sa Mateo chapter 15 verse 28. Ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Inang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noy gumaling ang kanyang anak. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Narito po kami na nagsasama-sama ng mga anak upang palakasan. Samahan mo po kami sa gabing ito. Ikaw ang aming maranasan. Ikaw ang kumilos sa gabing ito. Nawa sa gabing ito, sa bawat lalabas sa bibig ng iyong anak, naway maging pagpapala ito sa iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo bilang isang Kristiyano, tandaan natin na walang taong gusto ay maserableng buhay. O kaya naman ay mahirapan. Lahat tayo ay gusto ay matagumpay at hayahay na buhay. Subalit, sa ayaw at sa gusto natin, kasama ang pagsubok sa buhay natin. Marahil tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Panginoon, o bilang isang Kristiyano, marami tayong bagay na naranasan noong 2023. Marami tayong mga pagsubok. Pero tandaan natin lagi, mga kapatid, ito ay ipagpasalamat pa rin natin sa Panginoon. Dahil sa ganung paraan, karanas man tayo ng pagsubok, pero patuloy tayong pinagtatagumpay ng ating Panginoon sa ating mga problema. Kailanman, kailanman mga kapatid, ang problema ay laging may solusyon. Ang solusyon, yun yung ating Panginoon na nagliligtas at nagpapala sa atin. Kaya mga kapatid, dumaan man tayo sa pagsubok na ating nararanasan, ay tingnan natin sa positibong pananaw. Dahil kung ito ay titingnan, isa itong pangkat kung gaano kalalim, katatag ang ating pagtitiwala na may pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita at hindi maaarok ang kanyang kaisipan. Madalas tayong pinanghihinaan ng loob at gusto nating minsan sumuko sa buhay na ating nararanasan. Dahil ang pakiramdam natin ay wala na tayong pag-asa. Wala nang nagmamahal, pinapabayaan at sinukuan na tayo ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan at ng ating Diyos. Ngunit, ang di natin alam, pinapayagan lamang niya tayong dumaan sa mga pagsubok kung saan masusukat ang ating pananampalataya. Determinasyon at kababaang loob na makamtan kung ano ang hinihiling sa kanya. Tulad ng babaeng kanan niya at hindi niya ito biniko at pinagkaloob kung ano ang nararapat sa kanya. Maging ganun din tayo, mga kapatid. Lagi tayong
bibiyayaan ng ating Panginoon. Kung ano yung nararapat, kung ano yung nauukol sa atin, sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kailanman ay hindi tayo pagkukulangan ng Panginoon. Bagkus, lagi niyang ipaparana sa atin yung pagpapala na higit pa sa ating inaasahan. Mga kapatid, sa ating bilang isang Kristiyano, minsan tayo ang nakakalimot sa Panginoon. Lalo na kapag may nakakaranas tayo ng problema. Naiisip natin na tayo ay pagod na. Pero may solusyon dyan, kapatid. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Kumatok tayo sa ating Panginoon at tayo ay pagbubuksan at tayo ay tatanggapin niya na lugod-lugod na may pananampalataya at pagpapala at nabiyaya na pinagkakaloob sa atin. Kaya tayo, mga kapatid, huwag na huwag nating hayaang manghina ang ating pananalig. Dahil ang pagsubok kasama sa buhay. Walang taong hindi dumadaan o dumadaan sa pagsubok. Kung may pagsubok ka ngayon sa buhay, isipin mo yung iba. Baka mas mabigat pa ang pagsubok na kanyang tinataglay, pero nagpapatuloy pa rin lumalaban sa buhay. Maging ganun din ang ating Panginoon. Nakaranas siya ng mga pagsubok. Nakaranas siya ng paghihirap para sa atin. Pero kailanman ay hindi tayo nakarinig ng anumang negatibo. Nahirap na siya. Kaya nakapakapalad natin na may isang Diyos na buhay na lagi nating tatandaan na ito ang tanging daan upang makita natin sa mas malalim, mas malawak na pangunawa ang kanyang kalooban. At dahil diyan, mas lubusan ang tagumpay na ating mararanasan na nagmumula sa ating Panginoon. At masasabi at mararamdaman natin na hindi nga niya tayo iniiwan o pinapabayaan kailanman. Kaya pansinin po natin, sabi niya po sa Roma chapter 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napakakapangyarihan ng Panginoon. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong panghinaan. Lagi nating ibigay yung kagalakan at kapayapaan at pagmamahal sa isa't isa. Sapagkat ito ay magiging pundasyon natin sa ating pananampalataya upang tayo ay lumago, upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Kaya napakapalad natin sapagkat ang kaloob ng ating Panginoon ay umaapaw. Sapagkat ang Panginoon ay siya lang lagi ang nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay magpatuloy tayo, mamuhay tayo na may pag-asa.
mamuhay tayo na may paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na po ngayon sa 2024. Panibagong buhay, panibagong taon na ating kakaharapin. Pero alam ko itong 2024, ito ay masigit pa na pagpapala ang ating mararanasan. Di man natin alam kung ano ang mangyayari sa mundo, pero alam ko hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung tayo ay may pananampalataya, kung tayo ay may pagtitiwala at lagi nating ipapadama sa Panginoon yung ating pagmamahal at paglilingkod sa Kanya na may kapalit na kagalakan mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ang nag-iingat, ang Diyos ang nagbibigay ng nararanasan natin dito sa lupa. Pero, kailanman ay hindi tayo pababayaan. Kailanman ay hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. At lagi niyang ipaparana sa atin yung biyaya. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, magpatuloy tayo na maglingkod at magtiwala sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kung saan ay Ikaw ang pumagitna sa aming gawain. Salamat o Diyos sa pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Nawa o Diyos, maranasan ka namin lagi. Maranasan namin yung pagpapala na Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Lagi mo po kaming samahan kung man makakaranas man kami ng anumang pagsubok. Pero itong pagsubok na ito ay isang tagumpay na nagmumula at nagpapala na nagmumula sa iyo. Ganon din, O Lord, sa mga nakakaranas ng karamdaman, patuloy ko po silang linalapit sa iyo. Patuloy mo po silang bigyan ng kagalingan at i-comfort sa lahat ng dako ng kanilang nararanasan. Lord, patuloy kaming mananampalataya at patuloy ka naming itataas dahil Ikaw ay Diyos na makapangyarihan at nagpapala at nagliligtas sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.